Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating pick a card reading. Ang ating pong question ay kung kamusta na ba si Twin Flame. Okay? So meron po tayong apat na cards na nakalatag dito. Pipili ka lang po ng isa. So ito yung ating card number 1, card number 2, card number 3, and card number 4. Okay, pipili tayo ng isa dyan. So, ipipick ko lang yung, or pupulutin ko lang itong card. So, we have here na card number 1, embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. So, ito yung ating card number 1. For our card number 2, we have here, be supportive, make a genuine effort to show you care. So, ito po ang ating card number 2. So, ito naman po ang ating card number 3. We have here, slow down, pause and allow things to unfold. Okay, so our card number 4, have patience, love is patient and kind always. Okay, so tignan mong mabuti yung mga cards and tingnan mo kung ano yung tingin mo makakapagbigay sa iyo ng clarifications or sagot sa ating katanungan na kung kamusta na ba si Twin Flame. Okay, so pupulutin ko lang yung mga cards. Of course, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi maaaring hindi ka naman nakikipag-deal talaga sa iyong twin flame. Maaaring false twin flame lang yan. And itatry kong ilagay sa description box kung ano yung twin flame. Okay, at mga senyales nito. May video kami patungkol dyan. So, ilalagay ko sa description box yon. Check nyo na lang po. Ayan, so ito ang ating card number 1, card number 2, card number 1, card number 2, card number 3, and card number 4. Tapos pumunta ka sa description box, tignan mo yung time frame na napili mong card and i-click mo lang yan. Okay? So again, hindi ito magre-resonate sa lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe sa ating channel. Na-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares, and also yung subscription nyo po. Okay? And we do have 2 more channel. If you're dealing with the Virgo, we do have Virgo Philippines. Ayan, nasa description box din po ang details para dyan. At saka Madam PTV para sa comedy and funny style kind of reading. Feel free to check it out. Okay? Okay. Okay, so para po sa nakapick ng card number 1, embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. So, ito yung napili mong card. So, ang lumabas sa main energy ng person mo is 7 of Pentacles in reverse and the Queen of Cups. Okay? So, ang nakukuha natin dito, I feel like this person is like giving up. Okay? Hindi sa connection ninyo Maaaring sa mga matagal niya ng tinatago. Okay? Yung yung emotions na yan, there's a lot of love pagdating sa'yo. Mahal na mahal ka nitong person na ito. And I feel like gusto niya nang ipakita ito ngayon. Nagiging impatient na siya. Marami ng sabihin na nating doubts. Pero ayaw niya na kasi sa illusion lang Ayaw niya na itong connection na ito na parang tipong sa isip lang niya. Gusto niya nang igawin ito sa 3D. So, kaya lang nagiging impatient pa siya itong person mo na ito. Might be waiting for the right time, ikaw. And this person is like, I want it now. Like with the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, may mga kailangan isakripisyo itong person na ito. Pero, pagdating dun sa sacrifice na kailangan niyang gawin, maaaring dun siya nagiging patient. Okay? Minahabaan niya yung pasensya niya, whatsoever. Pero, this person, pagdating sa connection niyo, impatient siya. Okay, gusto niyang isa katuparan na. Pero medyo mahirap yan. Especially kung pagdating dun sa, I'm seeing a lot of offer here coming from this person. Like, gusto niya ng love, gusto niya ng affection, lahat ng yan coming from you. Kaya lang, alam niya kailangan niya mag-sacrifice. Kaya lang, possible na yung sacrifice na kailangan niyang gawin, medyo nagiging, nagkakaroon ng delay because of that. And nagiging mas patient siya pagdating doon. Okay? So, medyo mahirap siyang intindihin kasi
impatient and patient at the same time, etong person mo. So, hindi siya makapaghintay sa connection nyo, pero pagdating sa kailangan niya tapusin, ang hirap para sa kanya. Okay? So, we have here a retreat. For some of you, I don't know, there's some sort of a retreat here. So, possible na may disconnection. Pero hindi ko to nakikita sa person mo, sa iyo hindi sa connection ninyong dalawa. We have your chemistry. This is a twin flame card. Okay, twin flame. There's a strong magnetic attraction here. So, nararamdaman niya rin yung connection ninyong dalawa. Maaaring gising na rin siya doon na maaaring ilang beses kanyang tinry tapusin, sukuan. Pero this time around, your person is waiting kasi maaaring yung pagtatapos or pagdi-disconnect nyo sa'yo or sa inyong dalawa, yung disconnection ninyong dalawa, marami na siyang natutunan doon with the forgiving and learning. And now this person is like saying, ayoko na, surrender na ako. I would like to give my all to this person. Kaya lang, may kailangan pa tayong tapusin dito. Especially, ilang beses nagpakita dito yung number 10, which is an ending number. So, let me get those cards. We have here 10 of Swords, 10 of Pentacles, bottom of the deck ito. And lumabas din po dito sa may bandang baba yung 10 of Swords. So, dalawang 10 of Swords yan. Gemini, Libra, Aquarius energy. Some sort of an ending dito. Pero nakikita ko ito parang failure of an ending Parang yung kung may nagkakaroon man ng ending, hindi siya nagtutuloy-tuloy, nagfe-fail. So possible na if it has something to do with another person, pwedeng hindi another person pwedeng yung iba kasi pwedeng family, kung hindi man it feels like something na hindi siya makaalis, okay? Kasi it keeps coming back from the 10 of Swords, tapos 10 of Swords na naman dito. Sobrang hirap, okay? Pero doon sa iba, pwedeng may family involved dito sa situation, kaya medyo mahirap. Pwedeng may money, okay? Pero this person would really like to get up na. Parang ayoko na, kahit masaktan ako, I would like to get up na. Kasi ando na nga yung being impatient siya. Okay. So, we have here addiction. There's some sort of restraint here. Ayan with the addiction. So, maaaring, eto na lang, etong something to do with an ending ang nagpipigil dito sa person mo. Pero, there's a lot of transformation na nangyari dito sa person mo. Actually, your person is looking so beautiful, looking so handsome. Maaaring nandito na yung sudden change na nangyari dito sa person. Ang dami niya nang na-realize, ang dami niya nang natutunan. And I feel like for some of you, pwedeng yung 10 na yon has something to do with the years na you have known this person. Pwedeng 10 years na kayo magkakilala or what. Or 10 years na itong connection ninyo for some of you. Or minimum of 10 years Pero dun sa iba, take what resonates kasi pwede rin namang hindi. Pero nakikita ko matagal na itong connection na ito. And this time around, your person is like having this awakening. And nandito na yung, may mga point pa rin na may nagko-control. Maaaring kasi hindi pa nga niya fully naaalis ang sarili niya dito sa situation. Pero your person is having this engagement ring which is a preparation for union. So looking forward ang person mo sa pakikipagkita, like pakikipag-meet up sa'yo. Hindi man relationship but at least meet up because this person is having this acts, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. So nakukuha natin dito. Gustong-gusto niya na talagang i-end kung ano man ito, especially with the sword and rose. Ika-cut out niya na and some sort of clarity na gusto niya nang sabihin or malaman from you kasi pwedeng hindi pa tayo nagkakaroon ng paalaman dito ng emotions and your person is being the chaser ngayon. Chaser in this, hindi sa'yo Possible na yung chaser has something to do with the ending right here. Maaaring for some of you, pwedeng karmic relationship. Ito na parang hindi niya maalis-alisan, okay, with the chaser. Parang naka-hook siya dun Okay?
or may mga some sort of dependency. So, maaaring nakadependent siya dun sa kung ano man yun na kailangan niyang i-end. At ang hirap para sa kanyang i-end yun. Lalo na may parang naka-ano siya doon, naka-chase siya doon. Maaaring tinatry niyang i-end ha. Kasi nakukuha ko dito, tinatry niyang i-end. Because this person is very welcoming with the 9 of Pentacles dito. Okay? Pero hindi na isa sa katuparan eh. Nagkakaroon ng failure. Okay? Not only now, pwedeng noon pa, tinatry niyang i-end ito, pero hindi niya ma-i-end. Bumabalik-balik na naman ngayon. So, there's a lot of, we have here 5 of Cups, a lot of changes. Ang dami niyang natutunan, ang lungkot ng energy ng person mo dito with the 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Kasi this person would like to have, alam niyang sa'yo siya masaya eh. Can you see the 9 of Pentacles looking at the sun? This person realized that nung time na nagkaroon ng separation between the two of you. Kaya lang, gusto niya nang i-stop yung pattern. This person is looking for positivity. Kaya lang alam niyang may mga masasaktan dito eh. Possible children kasi Queen of Swords is someone na ayaw makasakit or ayaw manakit at all or masaktan. Pero mas ano dito yung ayaw niya makasakit eh. Possible na may children involved. I'm seeing a Knight of Pentacles. For me, this is a marriage certificate with the Knight of Pentacles. And nagkaroon na yung parang being stupid energy dito. So, nararamdaman niya na nagkakaroon ng exaggeration sa pag-iisip. Like, sabi niya, ang tanga-tanga ko. Potential dishonesty din ito. So, maaaring hindi siya nagiging totoo or hindi siya nagiging honest. Possible dun sa mga tao sa paligid niya or dun sa certain person na gusto niyang i-end or tinatry niyang i-end dito. Okay? And we're having here conflict because of this person with the Knight of Pentacles. Pwedeng ito yung other person involved. Pero, alam mo, because it is in reversal, kung may marriage certificate dito, kung may marriage man dito, I feel like unti-unti nang tinatapon. May mga nakikita ko ditong material things na unti-unting nawawala ha. I don't know, maybe it has something to do with the marriage certificate or pwedeng yung certain thing na may kinalaman sa kanilang marriage like wedding rings, pwedeng ganyan. So, a lot of things na possible na nawawala na dito or yung relationship at all ang unti-unti nang nawawala. Kaya lang, Queen of Swords is really looking at this Page of Cups which is a child-like or preteen, okay? So, pwedeng teenager or mga 7 to 15 years old, mga ganyan. And, this child like right here with the Page of Cups, ito yung nagiging reason. And also, I also see this as dreams, happiness. Kaya lang, coming from this person, I see a offer here. This is also an offer. King of Cups, ayun yung person mo, 'di ba? And then this is you with the King of Cups. I feel like you're taking the offer, kung ano man yung i-offer nitong person na ito. Possible na ibigay na niya ito sa'yo kasi nakikita ko na tinetake mo eh with the King of Cups. And can you see your energy right here with the Queen of Cups? Your person's energy here. Okay, kung makikita mo si Queen of Cups, mas malayo yung approach niya dun sa cup niya. It is like parang i-give niya sa'yo to. For some of you, pwedeng words etong ginigive niya or ibinibigay niya papunta sa'yo. And now, we have here King of Cups. I feel like you're taking this cup, kaya lang gusto mo muna ng ultimate freedom. Okay? Might be, gusto mo muna na maging maayos lahat. Maaaring ikaw din to na concerned with the Page of Cups, which is children, child. And we have here 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. And there's a fulfillment dito na nakikita natin. A lot of love, friendship, and also this is completion, yung nakikita natin. So, hindi man ngayon, pero mas nakukuha ko yung malapit na. Okay, malapit na. Kasi na-realize na ng person mo yung halaga mo at saka nandito na nagiging impatient na siya. Yung talagang tipong gagawin niya na yung mga dapat niyang gawin. So, your person is being impatient here. So,
Kukuha lang ako ng cards pa. What do we have here for our twin flame reading? Kamusta na si twin flame card number 1? For those who pick card number 1. Okay, yeah. So we have here bottom of the deck, calling in your soulmate. For some of you, pwedeng meron kayong connection or possible yung pakikipag-usap sa inyo kasi this is your soulmate. There's a lot of love here. And now, pwedeng pinagpe-pray mo itong energy ng person mo, and the same din naman siya sa'yo, or matagal ka na niyang hiniling. Kasi alam mo, ito na yung right time. Nakukuha ko na yung malapit ng ibigay yung person mo sa'yo, and marapit na rin siyang ibigay. Marapit ka nang ibigay sa kanya. Yun yung energy, kasi maaaring pareho yung pinag-pray ito. And so we have here, honesty. Why did I say honesty? Pwedeng may kailangan maging honest because I don't feel like you're being honest here. With the express your love, pwedeng ikaw ito na kailangan mong i-express yung emotions mo towards this person. Kasi nakikita ko na siya nag-o-offer na, nagbibigay na, nagmamahal na, and willing siyang ibigay sa'yo to. All you have to do is to express your love, express your emotions. Go ahead and make the romantic gesture. Kasi with the soulmate, yes, this is your soulmate. Para dun sa iba sa inyo na hindi pa nagsusurrender, this is your soulmate. There's this beautiful honeymoon right here. Enjoy the bliss of holiday time together. So, meron tayong nakikita diyang sense of parang pareho na kayo. Kumbaga wala kung meron mang running and chasing phase sa inyong dalawa, nakukuha ko na nalagpasan nyo na yon. Okay? Yung meron na lang dito, pagtatago, paglilihim ng emotions. So, yun lang yun. So, pwedeng ikaw ito na kailangan i-express your love, or at least man lang magkaroon ng idea na yung person mo na interesado ka pa. So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. If you are a Virgo or if you are dealing with a Virgo, lahat ng details nandyan sa description box. So, I love you all, guys, and bye-bye. Okay, so para naman po sa nakapick ng card number 2, we have here, be supportive. Make a genuine effort to show you care. So, ito yung card na napili mo. So, ito naman yung mga cards na lumabas sa'yo. So, simulan na natin yung reading. Hindi ito magre-resonate sa lahat, inuulit ko lang. So, yeah. So, we have here Page of Swords in reverse, Gemini, Libra, Aquarius energy, and also with the Justice. You might be dealing with someone na medyo immature. I don't know, trying to be mature, pero nakikita ko pa rin siya as a immature person. Ibig sabihin, medyo may mga bagay kasi siyang hindi hinaharap eh. May mga conflict dito, and medyo clumsy, okay? Maaaring pagdating sa paggawa ng desisyon, pwedeng may marriage involved sa situation kasi Justice is here, Libra energy. So, pwedeng may mga, anong tawag dito, yung parang mga decision or mga situation na nandito na naiipit itong person mo currently, hindi siya okay. Kasi maaaring nandito yung energy na parang napasubo siya dito sa situation niya ngayon. And maybe hindi rin siya okay dahil maaaring meron siya mga kinakaharap na problema. So, yun yung nakikita natin dyan. Or, possible din naman that it has something to do with this marriage with the Justice. So, pwedeng ganon. Ha? And especially dumating dito or lumabas dito sa card dito yung playfulness, children, getting to know each other. Very immature yung approach ng person mo dito. Maaaring hindi pa niya lubusang kilala yung sarili niya. That's why pagdating sa connection nyo, hindi pa rin siya aware. Pero may mga questions and marami siyang gustong malaman with regards to your emotions, like bakit ganito, bakit ganyan, bakit I really do love this person, pero parang dinidisregard niya yun eh. Parang hindi, baka ano lang yun, true love lang yun, pero hindi talaga love at all. So, maaaring hindi paggising itong person mo pagdating dito sa inyong connection. Or maybe you are dealing with a runner kasi free yourself is here.
Like your person is like, nandun yung pagmamahal eh, pero nakikita ko yung maaaring lumalayo siya, siya yung umaalis, and siya yung parang, being playful, so maaaring marami pa siyang gustong maranasan, malaman, ganyan. If there's no marriage involved, nakikita ko na yung person mo is like, nakikipag, dating kind of thing, so maaaring, nandun pa yung immaturity. Okay? Pwedeng you're dealing with a married man or married woman, or pwedeng ikaw ito, basta may marriage involved dito. Pero para dun sa wala, nandun sa, ang energy ng person mo is very immature. Hindi siya, kumbaga, hindi niya pa completely nagigisingan itong connection ninyong dalawa. Pero there's a lot of love here. Nagugulat nga siya eh, bakit may ganong, like, this person is having fun, drinking or whatever ito na with his or her friends, and then biglang suddenly, biglang nandun ka sa isip niya. Why am I feeling or why am I thinking about this person? Parang may question siya, ba't biglang lumabas ito sa utak ko? And then, there's a transformation with the lightning. I feel like ito yung dapat munang mangyari ngayon. We have your King of Wands in reverse. And the Death card right here, bottom of the deck. King of Wands in reverse is like a person na being dishonest, hindi nagiging totoo. Especially sa sarili niya. For this person, whatever ended between the two of you already ended with the Death card. Okay? So, maaaring nakita niya yung relationship, yung connection ninyo na parang tapos na, wala ng chance. Or maaaring meron pa siyang mga reasons dito. But your person with the King of Wands, this is someone immature na naman. So, you might be dealing with a person na immature sa kanyang hindi lang sa sarili niya, pero pwede sa connection na ito. Hindi niya magawa, kumbaga hindi may sa katuparan kasi currently hindi pa siya gising. Kumbaga, kulang pa yung kaalaman niya pagdating sa connection ninyong dalawa. Pero although nandun ka, pero mas nauuna sa kanya yung pag-iisip na, nababaliw na yata ako. Mas gusto niyang isipin yun kaysa sabihin niya na, mahal ko talaga itong taong to. Parang ganon. So, hindi siya, kumbaga, very immature talaga. And with the dragonfly, I feel like there's a lot of healing na nangyayari dito. Currently, yung person mo is like, yung approach niya is like, maaaring kumuha ng or makipagrelasyon sa iba, and then, yun yung approach niya para mag-heal. So, maaaring dumaan, itong person mo na dumaan sa lahat ng pain, ganyan. So, maaaring may mga hindi siya matanggap. So, your person is being this kind of person na, yung pagbabago, yung heal, I mean, yung paghilom ng puso niya, dinadaan niya sa pakikipaglaro. Okay? Possible na kung hindi pa siya married, yun na, dating, ganyan. And if this person is already married, or you are, pwede kasing ikaw yung married dito, pwede may marriage involved ha. And kung yung person mo naman yung married, nandun yung tipong, yung fino-focus niya doon sa mga bagay na yon, like yung marriage niya, ganyan, children, pero nandun ka pa rin eh. Hindi ka pa rin maalis dito sa person nito. And with the Queen of Pentacles in reverse, ang dami yung pagkakaiba. Yin and yang energy talaga yung nakuha natin dito. There's a lot of disappointment and possible a financial problem na pinagdadaanan nitong person mo ngayon. And with the Page of Pentacles in reverse, merong missed opportunity sa inyo eh. Okay? Alam mo bakit? Kasi pwedeng nagkaroon ng laziness or sabihin na nating katamaran. Okay? Ano ba yung katamaran na yon? Maybe it has something to do with the death right here. Scorpio energy. So, maaaring may kinalaman nito sa I feel like nagkaroon ng panghihinayang and nakakakuha tayo dito ng energy na parang sumablay or tipong nagkaroon na ng opportunity sa inyong dalawa kaya lang sumablay kasi nauna yung katamaran or yung sabihin na natin sa halip na aminin, sa halip na mag-approach, mas inisip niya na ay wag na lang kasi baka hindi ganito ganyan. So parang nagkaroon ng nag-assume agad siya na baka hindi ako tanggapin ganyan. So nauna nga yung pag-iisip na ganyan. So pwedeng overthinking na rin. And we have here the Hermit in reverse, the Hanged Man, the Lovers, Gemini energy, Virgo energy.
You might be dealing with someone who is loud, okay? Or medyo sabihin na natin padalos-dalos, ganyan. And maaaring nagkaroon ng mga decision dito na masyadong hindi pinag-isipan na yung basta na lang sinugo niya kasi tingin niya yun ang makakatulong. But mas lalo naka-delay iyon kung ano man yung ginawa niya na yun. Kasi maaaring tinry niyang magkaroon ng resistance or paglaban sa emotion na naramdaman niya na nag-cause ng delay dito. And because hindi rin siya makapag-desisyon, mas pinili na lang niyang pigilan at i-block yung connection ninyong dalawa. Hindi siya parang walang kapayapaan dito sa isipan nitong person na ito. Parang masyadong magulo. And with the lovers, this is union actually. Pero sa ngayon, it takes time with the clock. Mas nakukuha ko yung kailangan pa ng person mo ng time para mas makilala niya pa yung sarili niya, yung connection ninyong dalawa. Kasi ito rin talaga yung gusto niya eh. Kaya lang, masyado siya padalos-dalos. Kumbaga hindi siya marunong maghintay. O, ang tendency na uuwi sa sitwasyon na hindi maganda or kumbaga yung hindi kumbaga bukod sa kulang sa kaalaman, hindi mag-surrender eh. Parang yun nga, you might be dealing with a runner right here. And we have here Knight of Wands, Aries, Leo, Sag energy. So, ang nakukuha natin dito with the Knight of Wands, there's a lot of love. Alam mo, you might be dealing with someone na medyo mayabang ha. And well-motivated dito sa mga ginagawa niya. Kaya lang with the Eight of Swords in reverse, Gemini, Libra, Aquarius energy. Ang dami niyang hidden personality sa ngayon. Okay? Ang dami niyang itinatago. Might be hindi niya pa talaga totally nagigisingan itong connection ninyong dalawa. Kaya ang dami pang nakatago dito. May kinalaman yun sa love, emotions niya para sa'yo. And we have here 6 of Pentacles in reverse. Or sa sarili niya mismo ha. Pinagbabawalan niya yung sarili niya na magmahal or gumawa ng movement papunta sa'yo. Okay? Kasi nga hindi pa niya hindi pa siya totally gising dito sa connection ninyong dalawa. And with the 6 of Pentacles in reverse, nararamdaman niya yung attachment, yung string, yung red string between the two of you. Pero nagkakaroon ng mas nadodominate or mas nangingibabaw yung wala lang yon. Parang ganon. Naiisip ko lang itong taong to kasi namimiss ko siya or ganon. Kind of thing. Or naaalala. Pero hindi niya, kumbaga walang pag-amin sa sarili niya na mahal ko talaga itong taong to. Siya pala talaga yung dapat sa akin. Walang ganon. Okay? So, very immature and runner yung energy niya. So, kukuha pa pala tayo ng cards ha. Ayusin ko lang. Kukuha pa tayo ng more cards para sa'yo. Very childish. What do we have here? I wouldn't take this, guys. May mga times na sobrang gulong-gulo yung isip ng person mo, ha. Ayaw niya maghintay. Or, iniisip niya na wala naman dapat hintayin. Okay, so what do we have here for those who pick number 2? Okay, so we have here, let go of control issues, heart-to-heart conversation, codependency. Some sort of addiction with the codependency. And with the let go of control issues, I feel like, hayaan mo muna. Huwag mong kontrolin yung sitwasyon. Hayaan mo lang siya. Pakawalan mo lang siya. Kailangan niya pang matuto eh. Okay? And with the heart-to-heart conversation, maaaring
sometimes you need to be honest dito sa nararamdaman mo. Like, maaaring ikaw din ito na nagko-control. I mean, pwede sa sitwasyon ninyo, kung runner siya, pwedeng runner ka rin. And sometimes, kailangan nyo lang ng acceptance. Kumbaga, surrender na lang, ganon. And just allow this person, hindi ko naman sinasabi na makipag-usap ka or whatsoever na we have your heart-to-heart conversation. Pero, I feel like, allow your spirit guides na i-guide kayong dalawa. Talk to them. Okay? Pray. 'Di ba? Kung magkakaroon ka ng conversation, not with this person, but with your spirit guides. And also, we have your codependency. For some of you, you might be the chaser. Pwedeng ikaw ay runner and chaser din at the same time. Okay? So, maaaring ikaw itong unang umalis and then now you're chasing this person and you're having this addiction right here. For some of you, pwedeng ikaw tong gustong makipag-usap dito sa person na ito, but let go of control issues. Huwag mong kontrolin ito. Kumbaga, hayaan mo lang. Okay? Okay? But keep an open mind. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Kumbaga, huwag ka mag-expect dito sa taong to. Hayaan mo lang. Yun lang yun. And we have here, chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Yes, this is a twin flame card. Twin flame reading ito. That's why. This is a twin flame card. Once na hinayaan mo lang, yung person mo na yung kusang lalapit dito eh. Kaya lang, currently, we have your deception. So, may pagtatago ng emotion. Kumbaga yung sarili niya, para siya nagsusuot ng maskara dito na hindi siya nagiging totoo kung ano yung totoong nararamdaman niya. Okay? Might be because it has something to do with the very soon decision. Decision making. Pwedeng ganon. And it has something to do with this retreat or pag-alis sa situation, disconnection. So, yeah, you're dealing with this person na umaalis sa situation ninyong dalawa. Because, ang feeling niya, we have your unrequited love, which is, hindi na pwedeng magtuloy-tuloy pa. Okay? So, kung ano man yung nagiging hadlang sa inyong dalawa, possible na marriage, yun nasa isip niya. Wala na eh. Tapos na eh. Hindi na pwede eh. Oh, that's why. Pero hayaan mo lang. Huwag tayo magmadali. Mahirap talaga ang proseso ng twin flame connection. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel for support. Unicorn Princess Tarot, Virgo Philippines, if you're dealing with a Virgo or you are a Virgo, and Madam PTV. Okay? I love you all, guys, again, and bye-bye. Okay, so para naman po sa nakapick ng card number 3, we have your slow down, pause, and allow things to unfold. Okay? So, yung main energy ng person is the 3 of Cups and the Sun. Sobrang saya ng person mo ngayon, no? With the 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. May distance nga lang between the two of you. Okay? And I feel like your person is very open. Pwedeng sa'yo, pwedeng may connection kayo. Or kung wala kayong connection, kasi possible din na wala. Pero mas nakukuha ko yung meron. Nakukuha natin yung very well open siya pagdating sa ibang tao. Pagdating sa'yo. So, nandun yung nakikipag-usap siya sa iba. There's a lot of happiness here. Sinishare niya yung mga memories nyo and all dito sa other person na to, which is pwedeng friends. Okay? Pwedeng sa family members. Also, I can feel like kilala ng mga family niya, ikaw. Okay? So, may pagkakakilanlan. So, might be you are friend, pwedeng sa social media, and this person is very well happy because of that connection na meron kayo. Kung wala kayong connection, I can feel that this person is very happy habang sinishare ka niya sa ibang tao. Okay? So, why? So, let's know more about your person. We have your engagement, passion, true love.
Alam mo, you might be dealing with someone na we have here the high priest. Mataas yung spiritual knowledge niya eh. Or someone na malapit sa Panginoon. You know, yung magaling siyang, sabihin na nating very traditional, mahilig mag-pray and stuff like that. Or, you know, someone na very, sabihin na nating conservative. Pero, strict at the same time. Pwedeng ganun yung energy na nakukuha natin sa kanya. And for what I can see here, malakas yung intuition niya, yung spirit guides niya maaaring naturuan na itong or natulungan na itong person na ito. And ngayon, very peaceful, maaaring wala siyang hinahanap. Hindi ko nakikita na naghahanap siya ng iba kasi alam niyang ikaw ang gusto niya with the passion and true love right here. Sexually, spiritually, and kahit sa emotionally, ikaw ang gusto nitong person na ito. Looking forward siya sa union, kaya lang possible na hindi pa nangyayari sa ngayon. Pero gusto niya ng union with you. And nakikita ko yung connection ninyo, yung love ninyo na unti-unti na nagkakaroon ng level up. Kung nagkakaroon man ng delay pagdating sa union, maybe it has something to do with money issues, pwedeng ganon, or delay lang, okay? And we have here, or pwedeng may kinalaman sa free yourself. Someone here needs to free someone or something, so may kailangan alisan or alisin. And kailangan gawin, kumbaga, pwedeng ikaw ito na kailangan i-free yung sarili mo. And after that, there's reconciliation. Okay? So, there's a lot of passion. At saka nakikita ko yung inyong relationship, yung inyong connection, unti-unti siya nag-grow. Okay? This is the romance of a lifetime. And I'm very proud here kasi sa totoo lang, yung mga nakukuha nating connection, yung, kumbaga, sa lahat ng card, nakararamdaman ko, napakaganda na napili mong card with the card number 3 right here. Kumbaga, although it is slow down na nakikita natin dyan, nakikita ko ito na papunta na sa union papunta na sa pagtatagpo ito. Currently lang, maybe someone here is stuck in the karmic relationship, pero mas nakukuha ko yung energy na i-free na yung sarili dito sa karmic relationship na ito. Okay? It's a completion already. Okay, for some of you, pwedeng ang tagal nyo na wala ng disconnection sa isa't isa. Pwedeng emotions, ganyan, may paglalayo, dumating na kayo sa running and chasing phase. So, nandito na kayo sa union. Pagtatagpo, yun na lang ang hinihintay. And with the keys on a ring, decision na lang ito Nakikita ko maraming options dito, but I don't feel like your person is interested. Or pwedeng ikaw ito na may option, pero hindi interesado Kasi nararamdaman niya yung string sa inyong dalawa, pwede ngang open na siya Kumbaga gising siya dito sa inyong connection. And now, your person is like waiting for this new beginning with the Ace of Wands. Naghihintay na lang siya sa new beginning between the two of you. And we have here Knight of Swords. And I'm very happy kasi dun sa energy na nakukuha ko, yung iba sa inyo, you might be watching, pero pwedeng connect, kumbaga may union na sa inyong dalawa. Pwedeng magkasama na kayo ng twin flame mo. Pero dun sa iba, papunta pa lang and malapit na. We have your Knight of Swords. Some sort of honesty here. Gemini, Libra, Aquarius energy. Pero kung ano man ito, being honest, I mean this person is being honest. And we have your King of Wands. For some of you, pwedeng may third-party relationship or connection kasi karmic relationship is here. Pero ngayon na kahit nagkakaroon ng ganun, hindi na nagiging balakid yun Mas nakikita ko yung honesty sa sarili nyo at saka sa connection na ito. And someone is ready to take this risk. So, may ready ng sumugal. Okay? Para magkaroon ng new beginning dito. Okay? And we have here King of Swords, Knight of Cups. Pero mamaya tayo pumunta dyan sa Knight of Cups. Dito muna tayo kay King of Swords. Okay, so nakikita natin dito
some sort of a problem here. Pero magaling naman na problem solver itong nakukuha nating energy ng person mo. Like, alam niya kung paano susolusyonan yung mga bagay-bagay. Currently lang, parang mas nakukuha ko siya na meron siyang stress na pinagdadaanan ngayon. Possible na may kinalaman sa finances or sa pag-build ng sarili niya. Pero itong person na ito, someone is guiding your person. Pwedeng ikaw ito ha, na maaaring mas nakikita niya yung, kumbaga kung nagkakaroon man ng problema with the karmic relationship, I feel like you are guiding your person or pwedeng siya yung nag-guide sa'yo sa dapat mong gawin. And feeling yung feeling ng person mo ngayon, we have here not enough. Not enough. Okay? Or someone here, but lalo na sa karmic relationship, medyo may frustration tayong nararamdaman dyan. Or your person is frustrated because of this karmic relationship. Medyo may inis lang siya ng konti. Bakit kasi meron pang ganito karmic relationship? Bakit pa kasi nandito to? And maaaring ito yung nag-cause kung bakit umalis or nagkaroon ng paglayo dito from your person. Or pwedeng ikaw to na lumayo because of this karmic relationship. Pero hindi na eh. Mas nakikita ko dito yung we have here the Emperor and the Magician. Sa ngayon, hindi niya ma-manifest itong union or hindi mangyari yung sa ngayon ito ha, sa ngayon. Pero very soon nakikita ko yung person mo with the Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Parang nag-go na siya eh, papunta na siya eh. Okay? There's a lot of love, romance, infatuation. And with the Six of Wands, Aries, Leo, Sag energy. Looking forward siya sa success. To have you. Once na ma-free mo yung sarili mo with the free yourself reconciliation, ayan na, dadating na yung reconciliation. I feel like it has something to do with the healing family issues. So, maaaring someone here is already committed. We have your karmic relationship and then healing family issues. So, pwedeng may family involved na, may mga children. Maaaring ito yung hinihintay ng person mo kasi for what I can see here with the Emperor, this is a mother or father figure. Pero mas nakikita ko din ito as a single mom or dad. So, maaaring ito yung hinihintay ng person mo to have this kind of pwedeng travel to see you, to have you. Hindi nga lang yan ma-manifest sa ngayon. Pwedeng may mga nagiging problems pa. And with the Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, this person is not giving up. Hindi siya magi-give up. Okay? Maaaring marami ng warning, marami na nagsabi sa kanya, lalo na nga na-open siya pagdating sa friends niya. And marami na nagsasabi sa kanya yung mga warning. And there's a lot of choice, maaaring may mga sinasabi sa kanya, oh ito, why not this person? Why not this person? Ganyan. Bakit hindi ito si ganito? So, maaaring may mga choice nga dyan. But yung decision ng person mo is final. I don't want anybody else but you. Wala akong ibang gusto kundi ikaw lang. Yun yung gusto niya sabihin sa'yo. Okay? And so, yung approach ng person mo is very hopeful. Very, very hopeful. Okay? And, hindi siya nagmamadali. Yun yung nakukuha kong energy dito. Hindi siya nagmamadali. Especially na pwedeng may karmic relationship involved pa, or pwedeng, pero clear na yung thoughts niya ha, maliwanag na yung isip niya, maliwanag na yung gusto niya, ikaw, ganyan. Kumbaga, diretso na yung isip niya eh. Okay? Diretso na yung isip niya. Lalo na nag-guided siya ng spirit guides niya and talagang spiritually open na rin siya sa connection ninyong dalawa. Alam na rin niya, naiintindihan na rin niya na siya talaga eh. Bakit ako maghanap ng iba? Alam ko naman ang ending, hindi rin ako magiging masaya doon. Kasi itong taong to, ang hinihintay ko. And we have here the Empress that is in reverse. Nakafocus siya sa'yo. Overprotective ang energy niya. Like, kinokontrol niya ang sitwasyon. Like, nagtitiwala lang siya dito. And yung love niya talagang nandun yung passion eh. Okay? Sa ngayon nga lang, nagpa-focus siya sa sarili niya. Nagpa-focus siya sa sarili niya. Nandun yon. Okay?
Kasi maaaring may mga blockage pa at saka may energy dito na may dependent. So maaaring nakadepende yung magiging sitwasyon sa'yo. O especially kung hindi mo pa na-free yung sarili mo dito sa karmic relationship na ito. So nakadepende sa'yo ngayon. Pwedeng ganon. Pero yung person mo is very hopeful. Sa ngayon, may mga pinoprotektahan lang siya. Pwedeng yung sarili niya, yung emotions niya. Pero nagtitiwala siya eh. Okay? Na makakayanan nyo ito. So, nakafocus siya ngayon sa sarili niya. And with the King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Wow. Alam mo, this is intense love. Sobra-sobrang pagmamahal ang ibinibigay nitong person. Hindi ibinibigay Hindi ibinibigay. Yung iba sa inyo, tago. Pero nandun yung happiness. Makikita mo sa person mong masaya siya. At saka nandun yung kanyang psychic energy dito with the King of Cups. Tapos nandito pa yung the High Priest, diba? So talagang yung psychic ability niya, yung spiritual knowledge niya, maaaring gising na itong person na ito sa connection ninyong dalawa. And like your person is waiting para ma-achieve ka niya, yung ma-achieve niya, ikaw, which is ikaw na lang ang kulang. Parang ganun. And we have here 8 of Pentacles, 10 of Wands, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay. With the 8 of Pentacles, pinag-aaralan niya yung, pwedeng may kinalaman sa finances ito. Okay? And yung person mo is like trying to build his or herself with the 10 of Wands. May mga, lang dito, konting, tawag dito, pressure. But, parang ang energy niya is like, gusto kong ma-accomplish yun. Gusto kong makuha yun. Yeah. That's why your person with the 8 of Pentacles, parang inaaral niya or nandito siya nagkakaroon ng hardworking energy dito sa person mo. Yung parang tipong, gagawin ko lahat. Pero sa ngayon, kailangan aralin ko muna kung paano ko i-build up yung sarili ko para maging ready ako pagdating nitong taong to, pagdating mo. Okay? So, very ready na yung person mo sa union ninyong dalawa. Ready na siya, tsaka gising na siya sa connection. Let's get more cards for you. Nakakatuwa naman na hindi siya nagmamadali, di ba? Ibig sabihin, willing to wait siya for you. Kung kailan may free yung sarili mo, pwedeng ganon. Kasi mas nararamdaman ko sa'yo yung free yourself eh. So we have here, ayan na naman, free yourself is here. Diba? I told you, yung person is like waiting to free yourself. Soulmate is here. Napakaganda ng energy. Your person is really waiting. You deserve love. I feel like the advice is for you. Alam mo naman na yung connection ninyong dalawa. Alam mo naman na yung kailangan mong gawin, which is to free yourself. Para kanino? Syempre dito sa soulmate mo, you are lovable and nakikita ng person mo na karapat dapat kang mahalin. And I feel like nandun yung energy na gusto niya nang sabihin. Gusto niyang maging mas open or gusto niyang may sakatuparan na itong union na ito. But you have to free yourself. Express this love. Gusto niya na rin i-express itong emotion na ito. Parang yung advice is for you, no? Na kailangan mo talagang i-free yung sa iyan or release your ex and retreat. Okay? So, pwedeng ikaw talaga itong currently stuck sa situation. Ikaw yung currently stuck kay karmic partner. And yung person mo is very well happy, waiting for the union. There's a lot of love, a lot of passion, true love talaga. Hindi talaga never kang nawala dito sa person na ito. Like, pwedeng nangyari na sa inyo yung running and chasing phase, pero never kanyang nalimutan. Hanggang ngayon, mahal ka pa rin niya. Okay? And your person is the new love right here. Bottom of the deck. Ayan na siya. Malapit na. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Virgo Philippines, and Madam PTV. I love you all, guys, again, and bye-bye.
Okay, so para naman po sa nakapick ng card number 4, we have here have patience, love is patient and kind always. Okay, so ito yung napick mong card. Okay, and by the way, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. So take what resonates. Ito yung lumabas na energy ng person mo. We have here Seven of Swords and the Magician. Yung Seven of Swords naka-reverse siya. Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. May currently yung person mo, humaharap siya sa new beginning niya ngayon. Okay, especially bottom of the deck here, we have here Ace of Wands, Aries, Leo, Sag energy. So, maaaring humaharap nga siya sa mga bago dito sa buhay niya. Sa mga pagbabago, bagong opportunity. Okay? And maaaring may mga bagay siyang gustong makuha, kaya minamanifest niya yon. But with the Seven of Swords in reverse, your person is having this kind of energy na naiinis siya. Naiinis siya sa'yo. Nandun yung hatred, yung galit, yung inis. Pagdating sa'yo yung usapan talagang nandun yung napapaisip siya bakit maaaring may mga nagawa ka na nagkaroon ng insecurity itong person mo. Okay? Kung bakit mo nagawa yung mga bagay na yon, like, kasi nagkaroon dito ng retreat, keep an open mind, release your ex. So, maaaring ngayon, yung person mo is like umaalis, lumalayo, umalis sa sitwasyon. But, we have your keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. For some of you, you might be dealing with a false twin flame. Yung akala mo, yung na-attach ka dito sa person na ito, pero hindi naman pala talaga siya. Okay? And now your person is like having this retreat. And it feels like kiniklear niya yung energy niya pagdating sa'yo. May naging issue dito eh. For some of you, pwedeng may kinalaman sa family. Okay? And now your person is like, ayoko na, alis na ako, sobra akong nasaktan, ganyan. And now, your person is like having this healing family issues. Kung ano man yung naging issue sa inyong dalawa, kinakalimutan niya na yon, ayaw niya nang balikan yon. Okay? Yeah, pwede may kinalaman sa career. Or finances, pera, ganyan. Pwedeng ganon. May mga times na lumalabas ka dito sa dreams ng person mo with the Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, bottom of the deck ito. Pero napapaisip na lang siya doon eh. Like, sobrang nasaktan siya. Natakot siya na mawalan or some sort of despair. Sobrang lungkot, sobrang baba ng energy ng person mo ngayon. Sobrang pagod na siya. Maaaring currently hanggang ngayon umiiyak pa rin siya because of your loss because of this loss right here. So possible na recently lang nagkaroon ng pagkawalaan sa inyong dalawa or this might be your ex. Sobrang down ng energy niya. Sobrang nasaktan siya. Kung hindi siya nagagalit sa'yo, possible na yung galit niya nasa sa sarili niya. Kasi we have here not enough eh. Nawalan siya ng confidence sa sarili niya. Like, there's a lot of jealousy, selos, ganyan. Sobrang nasaktan siya ngayon. Hindi siya okay. Okay? For some of you, this might be a real twin flame. Di ba sinabi ko kanina, false twin flame? Pero ngayon, pumapasok na sa akin yung energy na this could be your real twin flame. This could be a twin flame energy. Kaya lang currently, nandito kayo sa stage na parang maaaring ikaw yung lumayo. Maaaring ikaw yung umalis. And ngayon, nasasaktan yung person mo. Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi siya? Pwedeng ganun. And now your person is having these sunglasses focusing out. Inaalis niya yung focus niya sa'yo. Maybe trying a lot of, we have your date, so pwedeng dating or meeting new person dito para lang makaget over, makaalis, makalayo sa'yo. So we have your not today. This person is avoiding you, lumalayo, hindi nakikipag-usap or trying to avoid you because of this boundaries. So pwedeng may boundary na sa inyong dalawa.
Meron na naghahadlang or your person is still angry. Pwedeng ganun. Pwedeng galit pa siya hanggang ngayon. And pwedeng hatred pa rin yung nararamdaman niya. And with the stab and in the back, so sobrang nasasaktan siya kasi. May energy dito na bigla na lang siya na-shock dito sa mga news or sa mga nalaman niya with regards to you. Shocking attack ito eh. Sobrang, and nag-cause yun para lumayo siya. Magkaroon ng separation. Lahat ng pain nararamdaman niya ngayon. Sobrang sakit. Tinatry niya mag-heal or ayusin yung sarili niya. You might be appearing in this person's dream with the Nine of Swords pero hindi siya nakikinig dito sa dreams niya eh. Lalo na lumabas yung Nine of Swords dito sa baba na naman. Nine of Swords in reversal. Kasi ayaw niya nang isipin ng isipin. Kaya lang, tendency, kinakain siya ng subconscious mind niya. Ibig sabihin, the more na umaalis siya dito sa pag-iisip sa'yo, the more na parang inaasar siya ng kanyang subconscious mind kasi lumalabas ka sa panaginip niya. Kaya lang, hindi niya para pakinggan yun. Mas pinapakinggan niya yung nangyari sa inyo sa 3D, which is possible na nagkaroon ng ending with the Tower and with the Seven of Wands, nag-give up na siya doon with the Seven of Wands in reverse. Nag-give up na siya eh. Aries, Leo, Sag energy. Because of this competition. Pwedeng may competition, pwedeng may threat, or, may problems, or sabihin na natin hindi na pwedeng ganon. And, kumbaga yung concentration ng person mo nasa sarili niya, kumbaga may pagsisisi siya sa part niya, kung bakit nangyari lahat ng to. And we have here the Magician. I don't know. It has something to do with your person na parang mas concentrated siya sa mga actions niya sa ngayon, lalo na may kinalaman sa new beginning niya. Pwedeng opportunities. Pwedeng okay naman yung, sabihin na natin yung career niya or yung takbo ng finances niya or whatsoever dito. Pwede rin naman, you might be dealing with a young person, pwedeng nag-aaral pa, ganyan. And nandun yung concentration niya, development, sa talent, ganyan. Para lang para lang makalimutan niya kahit saglit yung sakit. And we have here avoiding conversation. So, maaring para makaiwas lalo siya sa'yo, sa pag-iisip sa'yo, ginagawa niya yung bagay na ito, like manifesting, like, pag-aaral ng iba pang talent. You might be dealing with someone na magaling sa yung mga kamay niya. I don't know. I feel like using his or her hands. Yung mabilisang gamit ng kamay. Pwedeng ganun. And we have here Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, the Hanged Man in reverse. Some sort of choices here. And nakukuha ko yung person mo like, ayoko ng pamili. I just want to let go. With the Two of Swords. Okay, mas nakukuha ko yung energy na sinasarado niya yung isip niya, yung sarili niya pagdating sa'yo. Bakit? Kasi nasaktan siya eh. Sobrang hirap para sa kanya. And ang hirap din magdesisyon. And ngayon ayaw niya na magdesisyon. And with the Hanged Man in reverse. This is your person. Parang dahil hindi siya makapagdesisyon, binablock na lang niya yung sarili niya. Or ikaw ito na hindi makapagdesisyon, kaya binablock na lang niya yung sarili niya sa'yo. Nasasaktan siya eh. Nahirapan siya. Hindi niya alam kung paano i-handle ito. And with the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, tinatry niyang mag-concentrate sa mga priorities niya. Yung ano mo nang dapat niyang unahin, priorities niya. Kaysa dito sa sakit-sakit na to. Dahil dito sa mga biglaang, sabihin na natin biglaang desisyon, biglaang atake o biglaang sakit or paghirap na ito. Kaysa ito yung harapin niya, parang dito na lang muna ako sa priorities ko. Kasi ayoko munang, kumbaga masyado pa rin naman akong, sabihin na nating immature yung person mo. Or bata pa talaga siya literal, pwedeng yung age niya. And tinatry niya palang i-adapt yung mga nangyari, yung mga biglaang nangyari. So we have here Temperance, Sagittarius energy. Okay.
Would like to clarify the temperance. What's with the temperance, please, Spirit guides? What do we have? We have here 5 of Wands. Part of your person is waiting. Kumbaga, parte pa rin. Kahit paano, may part pa rin sa sarili niya na naghihintay siya. Pero mas pinaglalabanan niya yon. Bakit, di ba? I feel like someone is drinking matamis right now. Pwedeng gulaman, something like that. Medyo matamis yung energy. So, yun nga, 5 of Wands is here. Nilalabanan niya eh. Naghihintay pa rin siya, pero might be has something to do with the 10 of Pentacles in reverse. Okay, so I don't know, some sort of communication. Pero pwedeng dumadaan kasi siya sa kanyang ngayon parang nakukulangan siya ngayon ng stability. Pwedeng ganun. Ang hirap, nahirapan siya. Parang ang hirap ituwid yung mga pagkakamali dito. So, maaaring, or hindi man yung pagkakamali, yung sarili niya, nahihirapan siyang i-balance. So, maaaring yung hinihintay niya has something to do with that. Or pwedeng naghihintay rin siya sa'yo na mag-reach out ka with the 7 of Wands in reverse. Or kung may competition, might be your person is like waiting na sana man lang makapili. Pero because you're not making this decision, siya na lang yung magdidesisyon. And yung decision niya is to block you. Lumayo. And we have here 7 of Swords. Let's read the 7 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. So we have here 2 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Possible a relationship here. Alam mo talagang there's a lot of love coming from your person. Kaya lang mas nauuna sa kanya yung galit, yung inis. Pwedeng hindi sa'yo yung galit, pwedeng sa sarili niya. Oh, Ace of Cups. There's a lot of love. Sobrang mahal ka nitong person na ito. I feel like someone is eating pancit canton or pancit. And with the 2 of Cups, andun mahal ka niya I don't want to give false hope, pero para sa inyo, sa iba sa inyo, I feel like your person is not ready sa ngayon. Hindi pa siya ready. Pero yung pagmamahal niya, hindi naman ibig sabihin na lumalayo siya or umaalis siya. Hindi ibig sabihin na nawala na rin yung pagmamahal niya. Nandun. Okay? With the 7 of Swords. Kaya lang gusto niya maging, maaaring ipinapakita niya, hindi siya nagpapakita ng totoo dito With the 7 of Swords, maaaring ang dami niya tinatago, maaaring ipinapakita niya na okay siya, wala lang, okay lang siya, na masaya siya, pero deep inside, there's a lot of love. Gusto niya ng union, gusto niya ng love, ng passion. We have here Ace of Cups, so this is opportunity. So, gusto niya ng opportunity to have this relationship, connection with you. Kaya lang with the 10 of Pentacles, parang ang dami pa niyang problema, tsaka nagkakaroon ng miscommunication between the two of you Parang hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakaintindihan. So, maaaring yung person mo, hindi pa siya gising pagdating sa connection ninyong dalawa. So, ang tendency, lumalayo siya. So, alamin natin. Your person is currently healing. Okay? Hindi siya okay. Nag-heal siya. Tinatry niyang mag-ayusin, i-heal, i-concentrate ang sitwasyon sa sarili niya. Yung concentration nandyan sa sarili niya. So, let's see. Hindi ko po ito kukunin ha. What do we have here? For those who pick. Card number 4. Twin flame please.
We have your forgiving and learning, chemistry, twin flame, and soulmate connection. For some of you, you're meant for each other. Para kayo sa isa't isa. Kumbaga, destiny ito. Kaya lang currently, ayan o, soulmate is here. Yes, this is your soulmate. This is the one for you. Destined forever. I mean, together kayo. And this chemistry card is a twin flame card. Okay? So, this could be your twin flame. Kaya lang dumadaan siya sa pagsubok. Itong twin flame connection nyo, marami pa kayong dapat matutunan dito with the forgiving and learning. Hindi lang sa'yo, pwedeng sa kanya. Okay? So, may mga kailangan pang pagdaanan. Hindi, ito, wala pa ito eh. Para sa iba sa inyo, simula pa lang ito ng twin flame journey ninyo. Hindi pa ito talaga yon. You just have to trust the situation. Magtiwala ka lang sa sitwasyon sa ngayon. Dahil sa totoo lang yung person mo hindi pa ready talaga. Okay? Hindi pa siya ready. Tinatry ka niyang layuan, i-release. Pero mahihirapan siya eh. Kasi chemistry, there's a magnetic attraction here. Kahit ikaw, mahihirapan kang ilayo ang sarili mo dito sa person na ito. Dadating yung time na doon ka lagi sa panaginip na itong person na ito. So, pwedeng it has something to do with the finances and career. Pwedeng isa yon sa nagiging factor kung bakit natatagalan or nahihirapan itong person mo. Pwedeng may kinalaman sa finances. For some of you, may mga nakikita ako dito na pwedeng nakipagrelasyon dahil sa pera. I don't know. May mga nakikita tayong ganun eh. Pwedeng currently, pwedeng ikaw, pwedeng siya, currently stuck sa situation dahil may kinalaman sa pera. Pwedeng ganun. Positive thinking and faith will bring you romance. So, magtiwala ka lang. Sinasabi sa'yo dito, magtiwala ka lang. Have faith. So, we have your romantic feelings. There's a lot of love. There's a lot of, feelings na maaaring hindi pa nasisigurado ngayon ng person mo, yung emotions niya para sa'yo, yung connection ninyo para sa isa't isa. But, you just have to trust. Ayan trust. Magtiwala ka lang. This situation is calling for you to have faith. Pwedeng may children involved or both of you are currently immature pa yung connection ninyo. Ibig sabihin, wala pa kayo sa level ng maturity ng twin flame connection. Ibig sabihin nga, pwedeng babago-bago pa lang ito. Ha? So, ibig sabihin, pwedeng recently mo lang nalaman na twin flame mo pala ito. Pwedeng hindi pa nga siya gising at hindi ka rin gising. Pwedeng ganon. So, yeah, very immature pa yung connection ninyong dalawa. But, you deserve love. You are lovable. Hindi ko naman sinasabi na maghintay ka ng matagal dito sa person na to. Pero at least, magtiwala ka sa connection ninyo. Dadating yung time na matututunan din ng person mo kung ano yung halaga ng connection na ito, na kung sino ka ba talaga sa buhay niya at ano ka ba talaga ton. And we will see. Pwedeng magkaroon ng pagbabalik kasi nakukuha natin yung energy ng person na bumabalik siya. Dadating yung time na parang hindi na siya kumbaga magle-let go na lang siya. Parang ganun. Magsusurrender na lang siya. Pero sa ngayon, matagal pa yun ha. Matagal pa yun. So kung nagko-concentrate siya sa sarili niya, mag-concentrate ka rin sa sarili mo, sa development mo. Okay? Hanapin mo muna yung sarili mo. Pag naging buo ka na sa sarili mo at naging buo na rin siya sa sarili niya, saka magkakaroon ng union between the two of you. Okay? So, hanapin mo muna ang sarili mo. So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. May all 12 signs reading din po tayo dyan. Pero comedy style kind of reading yun ha. Ibig sabihin masaya, comedy. Check nyo lang po din yun. And if you're dealing with a Virgo or you are a Virgo, we do have Virgo Philippines channel. Ma-appreciate ko po kung magsusubscribe din po kayo dun sa ating other channels. I love you all, guys, and bye-bye.